Bago natin simulan ang chapter na ito, nais ko munang humingi ng paumanhin sa lahat. Simula sa susunod na next week, lilipat na po tayo sa bago nating channel. Sa mga solid subscriber natin dito, pwede na po kayo mag-subscribe sa Bentot Manuel Recap. At Boss Den Recap, noon po natin ipagpapatuloy ang mga recap natin simula next week o susunod pang week. Ihahanda lang po natin ang channel para kahit papaano ay makahabol na monetize agad yun. Nasa comment section ang link. Maraming salamat. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita at isang news report ang nagulat na ang historical record para sa resulta ng martial art exam ay nabasag ng malaking margin. Sa paaralan ng Star City No. 1 High School, tuwang-tuwa ang lahat ng estudyante at ipinagmamalaki ang bida sa harap ng isang reporter na nag-i-interview sa kanila. Maging ang tiyo at tiya ng bida ay kinunan din ng pahayag at sinabi ng mga ito na noong bata pa raw ang bida ay talagang napakahusay na nito at masipag. Ang isang reporter naman ay ini-interview si Chen Tianyan dahil nabalitaan daw nilang nawalan ito ng malay bago matapos ang assessment at inilabas siya ng bida mula sa testing ground kaya tinanong ng reporter kung mayroon ba itong gustong sabihin sa bida. Nena si Chen Tianyan at agad na nilapitan ang cameraman upang mapatigil ang pagkuha ng video sa kanya. Samantala, sunod-sunod ang pagtunog ng mga notification sa telepono ng bida tungkol sa balita mula sa lungsod A na may isang sikat na aktres na hayagang nagtapat ng pagkagusto sa kanya. May balita rin mula sa lungsod D tungkol sa pribadong buhay ng isang martial scholar at balita sa lungsod R na tumutukoy na kalahating taon pa lang ang nakalilipas ay mahirap pa lamang ang pamilya ng bida. Sa lungsod K naman, ang bida raw ay isang halimbawang inspirasyon matapos mawala ang mga magulang at mula naman sa balita sa lungsod C, Star City Genius, matalas ang mata ng Martial Arts Association sa pagtukoy ng talento. Napakunot-nuo ang bida sa mga balitang iyon at nagtanong siya kina Grandmaster Lin Biexing at Grandmaster Qin kung maaari ba nilang tulungan siyang pigilan ang mga media dahil nakakainis na ang mga ito. Iyon ang ikalawang araw matapos ang martial arts exam ng Star City Martial Arts Association at nasa loob sila ng opisina ng presidente. Sumagot si Grandmaster Lin Biexing ng oo at sasabihan daw nila ang mga media na magpigil at huwag istorbohin ang pamilya ng bida. Pagkatapos ay inis na lumingon si Grandmaster Lin Biexing at siniko si Grandmaster Qin sabay sabing tama na ang daldalan at magtrabaho na raw muna sila. Nahihiyang tumingin si Grandmaster Qin sa bida at nagsabing gusto raw niyang humingi ng payo tungkol sa teknik ng attribute fusion. Sa tingin daw ba ng bida ay maaari niya siyang turuan. Nagulat ang bida at naguluhan sa tinutukoy nito at inisip niya na ang isang Grandmaster ay humihingi ng payo sa kanya kaya hindi raw babaliktad na ang mundo kung ganito. Bahagya siyang napangiti at iniisip na napakabuti ni Grandmaster Qin sa kanya at bihira itong humingi ng pabor kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Dahil doon ay agad siyang tumayo at magalang na sinabi na hindi raw niya maituturing itong pagbibigay ng payo ngunit sa halip ay ibabahagi raw niya sa kanilang dalawa ang kanyang munting karanasan at kung may mali man ay sana ay gabayan siya ng mga Grandmaster. Makalipas ang kalahating oras ay isinusulat ng dalawang Grandmaster ang itinuturo ng bida at habang pinakikinggan ito ay natutuwa si Grandmaster Lin Biexing na hindi man lang naglihim ang batang ito at sinabi sa kanila ang lahat ng detalye ng buong pagsasanay nito. Para sa kanila, ito ay isang malaking kaalaman na sapat para baguhin ang kasaysayan ng tao dahil ang batang ito ay tunay na walang pag-iimbot. Sa mga oras na iyon ay lihim na nakikinig at pinapanood ni President Wu ang pagtuturo ng bida. Hindi siya makapaniwala na ang dalawang Tier 7 Grandmaster ay humihingi ng payo sa isang Tier 3 martial artist tungkol sa martial arts ngunit naisip din niya na kung tutuusin ay mayroon din siyang kaunting adaptability sa wind attribute at marahil ay kaya niya rin itong matutunan. Lumipas ang gabi at 3:00 ng madaling araw na at kitang-kita sa labas ang pagliwanag ng silid ng opisina kung saan sa loob ay natutuwa si Grandmaster Qin at ipinapalam na nagawa na niya ang attribute fusion at ipinagmayabang niya na gamit ito ay kaya na niyang pumatay ng Tier 8 martial artist. Nagulat si Grandmaster Lin Biexing at pinuri si Grandmaster Qin dahil sa napakagaling na talento nito na agad na natutunan ang attribute fusion. Dahil doon ay nagtaka ang bida at nagtanong kung si Grandmaster Qin daw ba ay isang dual attribute rin. Ipinaalam ni Grandmaster Qin na nakakuha siya ng isang espesyal na piraso ng fragment noong nakaraang araw kaya nagkaroon siya ng karagdagang attribute.
Nang marinig iyon ng bida ay nagtanong siya kung ang tinutukoy daw ba nito na fragment ay ang Seven God Cauldron fragment. Nagulat ang dalawang Grandmaster at napatanong sa kanya kung saan niya natutunan ang pangalang Seven God Cauldron, dahil ang pangalang iyon ay isang top secret sa mga nasa itaas ng kanilang lahi. Sumagot ang bida na noong hinuhunting siya ng mga demonic cult malapit sa Stargazing Lake dati at parang naghahanap din ang mga ito ng mga piraso ng Seven God Cauldron, doon niya nakuha ang fragment na iyon. Hiniling niyang panatilihin muna nilang lihim na mayroon siyang fragment sa ngayon upang hindi siya puntahan ng human race higher-ups at piliting ibigay ang fragment na ito sa kanila. Seryosong pinagsabihan naman siya ni Grandmaster Lin Biexing na sa kanyang talento, malalaman din ito ang mga sekretong ito sa ayaw man niya o sa gusto, kaya wala na raw masama kung malalaman niya ito ng maaga. Ipinaliwanag niya na ang Seven God Cauldron ay orihinal na isang divine artifact na sa hindi malamang dahilan ay sumabog, at ang mga fragment nito ay kumalat sa buong mundo. Ang 10,000 lahi ay nagpadala ng maraming tao para hanapin ang mga fragment na ito, at ayon sa nalalaman nila, marami na sa mga fragment ang napunta sa mga kamay ng mga kulto kaya sinabihan niya ang bida na kailangan nitong mag-ingat. Nagtaka ang bida sa sinabi nito at nagtanong kung ano ang kinalaman nito sa Seven God Cauldron, dahil alam naman niyang pinapatay ng mga 10,000 races ang mga henyong tao. Ipinaliwanag ni Grandmaster Qin na ang mga fragment ng Seven God Cauldron ay nagbibigay ng maraming attribute sa isang tao, at dahil mayroon siyang 7 attribute, siguradong iisipin ng mga tao na nakuha niya ang higit sa isang piraso nito. Nagtanong ang bida kung hindi ba susubukan na agawin iyon ng mga tao mula sa 10,000 races, ngunit ang 7 attribute niya ay talagang walang kinalaman sa Seven God Cauldron. Tinanong naman siya ni Grandmaster Lin Biexing kung sa tingin ba nito ay maniniwala ang mga tao sa 10,000 races sa nakakabaliw niyang talento para hindi siya paghinalaan na may fragment. Upang maiwasan ang maling pagkakaintindi ng iba, sinabi nilang pagsasamahin na lang nila ang kanilang mga kwento. Sabihin na lang daw ng bida na ang kanyang multi-attribute ay galing sa ilang fragment ng Seven God Cauldron na napulot niya lang sa hindi sinasadya, at ang mga pirasong fragment na iyon ay naibigay na niya sa kanila. Pinayuhan siya ni Grandmaster Qin na dapat siyang mag-ingat ng sobra dahil napakaraming taksil sa loob ng lahing tao, at magiging mahirap ang buhay niya kung siya ay puntiryahin. Nang marinig iyon, sinang-ayunan na ng bida ang arrangement ng dalawang Grandmaster. Ngunit bigla siyang kinabahan nang lumapit sa kanya si Grandmaster Lin Biexing na namumula ang mata at sinabihan siya na basta't makapasok siya sa Magic City Martial University, ligtas na siya sa ngayon. Hindi na raw niya kailangang mag-alala na papatayin siya ng mga tao mula sa 10,000 races, at kung sino man ang maglakas loob na huntingin siya, huhukayin ni Principal Lee ang mga libingan ng kanilang mga ninuno hanggang 18 henerasyon. Naguluhan ang bida at nagtanong kung ganoon ba talaga hindi ang Principal Lee na iyon at kung nasa tier siyam na powerhouse ba ito. Sinabi ni Grandmaster Lin Biexing na ang principal ng Magic City Martial University ay isang tier siyam na powerhouse at minsan na nitong nabali ang binti ng principal ng Imperial Capital Martial School. Nang marinig iyon ay napaisip ang bida na ganoon pala ito kalupit, at kung may ganoon siyang powerhouse na nag-aalaga sa kanya, bakit pa raw siya matatakot sa paghabol ng demonic cult? Tinanong niya si Grandmaster Lin Biexing kung may mga preference ba ang Principal Lee na iyon dahil gusto raw niyang makuha ang atensyon nito at hilingin na pag-ingatan siya sa hinaharap. Sumagot si Grandmaster Lin Biexing na huwag niyang iisiping bigyan ito ng regalo dahil si Principal Lee ay galit sa mga sumisipsip, at mag-ingat daw siya at baka mabali ang kanyang binti kung gagawin niya iyon. Ngunit gayon paman, sinabi ni Grandmaster Qin na kung pupunta raw siya at bubugbugin ng malala ang anak ng Magic City Lord Manor, ay marahil ay makukuha noon ang atensyon ni Principal Lee, ngunit ang kailangan ay dapat nasa katwiran siya. Hindi raw siya pwedeng maghanap ng gulo kung wala namang dahilan. Dahil sa narinig, naitanong ng bida kay Grandmaster Qin kung mali ba ang pagkakakilala nito sa kanya at kung siya ba ang uri ng tao na naghahanap ng gulo kahit saan. Nakangiting sumagot si Grandmaster Qin at sinang-ayunan ito, sinabing siya raw ang pinakamabait. Sumingit si Grandmaster Lin Biexing na ang paraang ito ay posibleng ngunit kailangan niyang mangbugbog ng iba. Kapag nahuli niya ang kamag-anak ng prinsipal ng Imperial Capital Martial School sa National Martial Arts Tournament at mabugbog niya ito ng husto, siguradong makukuha niya ang pabor ni Principal Lee.
Ngumiti ang dalawang Grandmaster nang may nakakatakot na presensya habang pinagsasabihan ang bida na ngayong taon ay mag-e-enroll ang apo sa tuhod ng prinsipal ng Imperial Capital Martial School. Kung mabubugbog niya ito ng malala, aalagaan daw siya siguradong mabuti ni Principal Lee na parang sarili nitong apo. Ang mas maganda pa, pagkatapos daw niyang bugbugin ang mga ito ay sumigaw siya na ang Imperial Martial ay hamak na mababalang kumpara sa Magic City Martial University. Hindi nakapagsalita ang bida sa kanyang narinig, naisip niya na ang mga Grandmaster na ito ay mukhang may dignidad ng isang Grandmaster ngunit puro masamang balak pala ang nasa isip. Sinabihan niya ang kanyang sarili na hinding-hindi dapat siyang matuto ng mga masasamang bagay mula sa mga ito. Pagkatapos, ngumiti siya at sumagot sa dalawa at nagtanong kung may larawan ba sila ng apo sa tuhod ng prinsipal ng Imperial Capital Martial School dahil gusto lang daw niya itong makilala. Huwag daw nilang maliin ang pag-unawa dahil gusto lang talaga niyang makilala iyon, hindi para bugbugin. Ngumiti ang dalawang Grandmaster at sumagot na naiintindihan daw nila at alam nilang napakabait talaga ng bida. Samantala, sa Magic City Martial Arts University Admission Office, habang nakaupo si Director Wang Yang sa kanyang mesa ay napabuntong hininga siya dahil para sa kanya ay nakakabaliw ang taon na ito. Napapatanong siya kung paano nagkaroon ng napakaraming henyo mula sa iba't ibang probinsya, lalo na sa Jiangnan Province na natatandaan niyang dati ay marami-raming henyo roon bawat taon. Ngunit bigla siyang napabalikwas sa gulat nang makita niya sa kanyang monitor ang 35,500 na puntos, at dahil doon ay tinawag niya ang kanyang mga kasama at hiniling na hanapin ang combat footage ng estudyanteng ito mula sa Jiangnan Province na ang pangalan ay Su Hong. Makalipas ang ilang minuto, gulat na gulat ang tatlo na hindi makapaniwala na ang isang tier 4 na Barbarian Dragon ay nilabanan nito ng mag-isa. Hindi sila makapaniwala sa lakas nito at napapatanong kung bata lang ba talaga ito. Nawindang pa sila sa kanilang nasaksihan ng tatlong attribute fusion. Isang babaeng nakasalamin ang nagmamadaling lumapit sa kanila at ipinapalim na sa file, matapos nitong makahawak ng fragment ng Seven God Cauldron, ay nagising daw ang 7 attribute spiritual chi nito at ang compatibility nito ay nasa 100 puntos sa lahat ng attribute. Gulat na gulat si Director Wang Yang nang marinig niya ang 7 attribute compatibility na nasa 100% at nagawa pa nito ang 3 attribute fusion. Napapatanong siya kung anong uri ng halimaw ito, kaya nagmamadali siyang nagtungo sa opisina ng kanilang prinsipal. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay sumisigaw na siya at humihiling na hiramin ang private jet nito dahil pupunta raw siya sa Jiangnan Province. Habang naglalabas ng matindi at nakakatakot na aura, sumagot ang prinsipal sa direktor na huwag daw itong magmadali dahil gusto raw niyang makita ang batang iyon ng personal. Siya ay si Principal Li Chengdao ng Magic City Martial Arts University. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.